hot as summer, but cold like winter. Oh my So, God. hi. Okay. I really don't know where to start, but I will start anyway kasi ang bigat-bigat na din. This story of mine started way back 2015 with my ex. She isn't really my type back then. So lalaki po to? Or maybe hindi. Pero Di ba sure? she ang kanyang ex. She po ang ex niya. Okay, thank you for the clarification. Anyhow, Ano? May reenactment yan, ha? Ah, meron ba? Gusto ba? Hey, yo! Gusto mo ba? Surprise! fraud meet Anyhow. yan, Mati. Medyo i-fast forward ko na kasi it will take me the whole night siguro kung yung story namin as a couple slash fiancé. So, naging fiancé niya. This January 2003, for whatever reason, my ex responded dun sa last message ko sa kanya. She kinda owed me money. Kasi, pero, alam mo yung parang wala naman talaga siyang balak bayaran. And, tanga moment number one. I greeted her kasi happy New Year and and to just scratch off yung debt niya sa akin kasi naniniwala naman ako na money can still be earned. Inisip ko na lang na natalo ako sa investment or something. Pero syempre, mahihirapan na din siya makaulit sa akin. Wag nyo na din po ask sana how much kasi baka mabwisit ako. LOL. Lol. So, ayun. She responded in typical kamustahan lang. I kind of stalked her din kasi alam kong may partner din siya. Kaso mukhang it didn't work out well. Didn't work out well din kasi naka-single status siya. Kasi before I was really trying to win her back around 2020, yun more or less. Kaso hindi nga nag-push dahil may gusto na siyang iba during that time. I walked away. Kasi the usual na pag nag-away or nagtalo sila ng partner niya, paparamdam niya yun sa akin. Mag-aaya, mag-coffee, tas mag-vent ng mga problems niya sa buhay. Ako naman si tanga, sige kinig at payo pa din. Try to talk to your partner and all. Problem with me is I am always available for her. IRDK. What does that even mean, bro? I really don't. I really don't know. I really don't know why, but whenever she asks for a favor, hindi ako makahindi sa kanya. Balik muna tayo sa present happenings masyado na ata akong na sidetrack. So our comms got rekindled. Sino kayang marupok na to? Joke lang. So, medyo, I feel you, bro. Or, bruh, girl. Bro. I feel you, girl. Kung, Bro or dry, Like what? yeah, from the typical good morning, good night, SMS or call, and how was your day been? Eventually, nag-video call pa kami. Video call. Video Just- call daw. Video call, okay? Thank you for the clarification. Ay, ayun. Yes. While she is at work and I'm working with my GY side hustle job. GY Ah. Graveyard? Graveyard, yeah. Graveyard. Yes. Tamang usap and kinig lang while working, which was our thing way back pa when we were when they were a couple. So araw-araw vid call, walang minutes. Oh, walang minutes. Ano daw? So, minutes. Oh my God. Ay, kailangan Walang ng prescription mintis. glasses na ito. Oo nga eh. Oh, yan Ayan na. Makulit Yan. ka. Makulit ka eh. Yan. Okay. Tinanggal mo pa eh. Nagkakaayaan din ng coffee and catch up pero hindi magtugma ang schedules namin since I work a regular day job plus graveyard shift side hustles at home with weekend RD. Rest day. Rest Yeah. Okay. I don't know what the hell those are. I'm so sorry. Gen Z nagsulat yan. Relax, I'm so relax. sorry. Oo. So GY din naman ex ko and she was she has a weekday rest day. When the big thing happened. She was rushed to the hospital and found out na may injury siya sa spine.
no. She got into an accident the prior year na hindi niya pina-check up. So ayun, it got escalated and sobrang pain niya when she got admitted to hospital. From here na siguro nag-start yung unconditional love ulit sa kanya. Boy, oh boy. Yung supposed coffee catch-up namin naging pag-aalaga sa hospital eh. Sa hospital eh. Which I really don't mind kasi graduate ako ng BSN. Nursing, alam ko. Anyway, our very first meeting, mararamdaman. When I saw her sa hospital bed, nahabag ako. Pero napaiyak talaga ako when I accompanied her mag-CR. She really can't walk without them. Kalain Wait lang. mo. Sinamahan sa CR? Sinamahan sa CR? Guys, may spine problem. Relax. Oh. Tuloy. Baka mamaya na. Pag CR, agad-agad. Masyado selective hearing tong mga ano dito. Eh baka mamaya kasi lumikaw yung tae niya, di ba? Baka nag-drip. Hoy. Oh no. Tuloy. Mokyo drip. Yeah, and has involuntary body movement. So, aside from hindi siya makalakad mag-isa, may involuntary body movement siya. So, she can't even feel her lower extremities. Grabe talaga. Hindi ako makapag-stay sa hospital on this day kasi I have work the day after. So, I told her na lang na if she needs me or walang magbabantay sa kanya is to just reach out to me. Right. But when I was home, I go. Ayan. Diba? Tapos. Diba? Sige, Ganun mang inis, guys. Tapos yung muna. Okay. Dado Okay. Pagkatapos. So, but when I was home na, ewan ko pero hindi ko talaga napigilan yung iyak ko. As in, hagulgol. Parang hagulgol habang nagsha-shower. Uy, ikaw ha. Ano talaga, nag-moment ka talaga sa shower. Wow. So, ayun nga, halos 1 month na din siya sa hospital. From time to time, andun ako, especially if walang nagbabantay sa kanya. My friends are asking me, why? The why question, right? Yeah, so okay lang naman daw mag-visit pero para magbantay, walang relatives, walang friends bukod sa akin. Most of them are saying na over naman yung pag-aalaga at pagbabantay ko. Lalo na yung nalaman namin na potentially mag-surgery siya. I'm making myself too available na hindi ko naman daw talaga task. Wala eh. Dito ko napatunayan talaga the things you do love unconditionally. I also saw her kid. The last few days na naka-admit siya sa hospital. Her kid I took care and considered my own when we were both together. Oh. I thought may galit siya sa akin for leaving. Pero to my surprise, she recalled me. Akala niya nga daw at first, ako yung recent ex ng mom niya. Oh, he's talking about the kid. Okay. Tamang kwento and kulitan Eh, kaming bago tatlo magawin doon. niya, mababantay pag tinuloy mo yan. Oo. Tuloy, mababantay. Sige, tuloy siya. Hindi Go, ikaw go, siya, go. si Ray. Oh, okay. Oh, akala ko. I thought it was Ikaw, me, hindi May man. gagawin baka mabantay. Oh, no. Ikaw. Tamang kwento and kulitan kaming tatlo doon. Which I kind of felt the same feeling when we were a family back then. Okay. So, ayun. Nakalabas na ng hospital for rest and check muna if the medications will work. She asked if masusundo ko siya with her mom and ihatid sa apartment niya. I accepted, syempre, of course. I help out din with the bills sa hospital. No offense ha, pero kasi may mga ibang charges na unnecessary. So, from there, naihatid ko siya sa apartment niya. Assisted her mom, saw her kid again.
Also assisted sa sickness benefits niya sa company niya. As days go by, kapag kailangan niya ako, I go there. I did the laundry pa kasi natambakan sila and nahihiya siya sa isang friend niya, so I told her na I can do it naman. Nagagalit mga ako kasi she is really trying to help pa din. Kaso di pwede. Ramdam ko yung self-pity niya, yung depression niya din kasi even the basic stuff she can't do. Sabi ko, mag-focus muna din siya sa recovery niya and let me help sa tulong na kaya kong gawin. Her kid also opens up sa akin about her mom, feeling nung bata. Wala siyang ginagawang tama. Grabe din kasi siya pagalitan ng mom niya. Sabi ko na lang to understand her mom kasi may current condition nga, diba? So, she's very thankful naman daw and she appreciates all the help I'm providing. Pero yung isang common friend namin nag-ask, of all people, bakit hindi daw ako ma-appreciation post? Sa loob-loob ko naman, not necessarily din naman kasi. Pero got me thinking as well, of all na nag-support, tumulong ako. Support? Let me repeat that. Of all na nag-support, tumulong, ako lang yung walang appreciation post. Halos lahat ng bumisita at tumulong sa kanya on the spot, may appreciation post. Yo! What? Why, bro? Yeah, tuloy. Okay. Tapos na ba? Hindi pa. There, yeah, maybe 3 paragraphs pa. So, a few weeks back, maiksi na lang siya. A few weeks back, she asked for a favor for her kid. Graduating na kasi and medyo need maghabol ng mga activities from first grading till fourth grading period. So, I helped pa din as usual para sa anak niya din naman and parang anak ko na din naman. Her kid kind of looks up to me. Sabi niya nga ako yung father figure na hinahanap niya. Kasi his dad can't even help or support her. I think, yeah, but kasi yung dad, anyway, galit yung bata sa dad niya and somewhat galit din sa mom niya. Yung mom niya kasi is strict talaga, which I understand kasi babae anak niya. Somewhat I did overstep din ata sa boundaries kasi I kind of asked her if natututukan niya ba talaga yung kid niya. So, he asked the mom, right? Di ba kasi kapag kuha na ng card, usually nagsasabi naman yung mga teacher or advisor sa school. Nasabihan na kasi na tutukan, pero I understand, busy siya sa work and she's providing for her kid. Ayun, nasabihan niya ako na wag daw ako makialam. All I want is to help. After this incident, hindi na siya nag-respond sa akin. I guess I really did overstep or invasive masyado. After this, me and her mom visited them again. So I bought milk tea and pasalubong for her kiddo. Abay nagalit sa akin kasi grounded daw yung anak niya. Masama bang magdala ng pasalubong sa kid? Pinamimihasa ko daw ang anak niya. Tama. Yeah. Okay. Akala ko malibasa ko. For me, if grounded yung bata, dapat may isang balance. Kasi yung anak niya and ang thinking na niya is wala siyang ginawang tama sa mata ng mom niya. Lahat mali. Nagpaparinig pa siya while we are having dinner. Ewan ko ba if I deserve that? Maybe, pero I just want to help lang din naman. Then nag-play kami ng kid niya ng What is NSW? Not safe for work. That's it. Forward rin yun. Ayun din eh. Kaya, Kulang na isang letra That's why eh. Hindi I'm pwede. asking, man. Kulang na, NSW? Nasur. Non-star Sumter World? Hindi ko alam. Nintendo Switch. Switch. Oh, Nintendo. Okay. So, Hindi. yeah, okay. Sabihin na lang natin yon. So, ang ingay namin while playing, nagulat yung ex ko, pero kasi
Pero kasi nga, this oras na din ang gabi. After that, her kid asked me, why do I still like her mom even if napaka-toxic niya? Ang sagot ko lang is because of love. Not sure if she heard it kasi sakto yung paglabas niya. As of now, same pa din, no reply pa din. I really don't know what to do after. Should I stay? Should I leave her be? I know it will be up to me kasi choice ko pa din naman in the end. Sorry for the long post. Bigat na din kasi sa dibdib. Signed, looking for the one. Well, it looks like you found the one, man. But are you the one for her? And this dude. Grabe naman tong pilot gusto ko siyang, segment natin gusto ko siyang, nito. gusto ko siyang palakpakan kasi isa siyang martir, bossing. Ang bigat nito. What? Una, ang bigat. Sabi ko sa inyo, hirap next na nga week na to maglaba eh. Dapat Ang bigat, pala, guys. dapat pala ni next week na lahat. Iba to. Yung- Hindi ko rin alam kung paano. Daming info pumasok sa akin, hindi ko rin na yung gustong ulit, again, yung gustong mag-send ulit ng stories nila. Please do. We can use Reddit. You can use send it via our email. Nandiyan naman sa Yes. description yung email namin. So, Dagdagan natin yung link ng Reddit. Check nyo lang below. yes. And Yes, nasa description sir. din yung link ng Reddit. Yes. And kung ayaw nyong sabihin yung username nyo or whatever para for anonymity, right? Ah, I-state nyo na lang din just so we know and hindi na. Anonymous. Yeah. Tsaka yung mga abbreviations ninyo, guys. Ay, hindi pala. Yung mga ninyo. Katulad ng NSW, kami na po ang nanguhula. Pakibuo. Kasi stress na po yung nagbasa, nagsalamin at lahat. Pinapagana niya, papaganahin niya pa yung utak niya ng onte. Pero Yeah. tawag dito, effective yung, di talaga natin alam yung storya. Like, ngayon lang talaga namin to binasa, guys, live. Yup. Yeah. And ang bigat nung kwento na yun. And that is crazy. Ewan ko para sa inyo, pero para sa akin, siya. well, if Sakit yung- you can see yung mga reaction ko kanina, na alam ko nakikita din si Oh, Q ang nakakakita. muntik na maban. Mababan pa eh. Yeah, what? Ano nangyari? Hindi ko alam kung ano nangyari. Busy ka kasi May magbasa eh, ginagawa pero siyang, may ginagawa siya dun nagbibigti sa na dito sa kabila. meron may nagbibigti eh. Sabi ko, wag, baka mamaya ma-flag tayo dyan. Yeah, bawal yun. Bawal. Walang ganun, Pero guys. salute. Palakpakan ko siya dun sa ginagawa niya. That is quite the definition of unconditional love. Pero yun nga lang, dun sa may latter part na nung storya, dun na siya tumagilid sa akin. Para sa akin. Let's digest. So, the first part is, this was his ex or her ex. Meow, meow, Oh, meow, yun meow. May pangalawa na yan para sa episode na to. Let's go. Pero ayun, itutuloy ko na yung sinasabi na Ray. Let's digest. So, ang gusto niya ipahiwatig dito is hindi niya na inaayos, Sumuko. Yeah. Sumuko na. Huwag mo sukuan, ayusin mo. Ayusin mo. Tapos sinasabi ko dito. Oo. Guys, yung mga nanonood sa atin dyan. Uy, Lux. Hi, Lux. Maple ba to? Baka. Maybe. Ako sakali. Baka magulat may kayo. eruption. Si Storm ay nandyan sa bahay ninyo. Hindi ko na napansin na naka-jacket pala si Hana. Ana. Uy, grabe ka naman. Ayun. Oh. Ayun na. Okay, tuloy mo. Okay na. Digest mo na yan. Ex Grabe ka niya, naman, ex food. niya to, di ba? Tama. Ex. Yeah. Yes. Bakit nga ba? I don't know. Sa inyo, why do you still entertain exes?
Oh, Kahit May sino, isa dong volunteer. kahit sino. bad boy. Charot. Hindi, sa akin naman kasi, it depends naman siguro sa sa breakup nyo. Sa akin I mean, I do respect naman yung other people na pag ex sila, as in ex na talaga, wala nang usap, wala nang ganyan, and all that shit. But sa akin kasi, at some point in our lives, parang we started as friends. Diba? Naging barkada mo, naging tropa mo, naging kaibigan mo, or kung ano man yan. It just so happened na na-escalate lang yung mga feelings nyo or whatnot. So, sa akin, hindi ko naman pinagkakaila kasi I do have some of my exes are still my friends. Pero hindi na yung to the point na alam mo yon, yung oy tara ano tayo, catch up, ganyan. Tamang kamustahan lang over kunwari birthday greeting lang siya sa akin. Babatayin ko siya ng birthday niya. And that's it. Wala na yung alam mo yon, wala na yung Tutulungan mo sa Kailangan. hospital, mga ganon. Parang yung mga kanina. Well, wala nang ganun. Hindi, Wala nang Well, ganun. yan yung typical. Yan yung Hindi. understandable. oo, saka, well, siguro sa lugar mo, which is, your ex, o yung ex mo man, is, wala ka ng, tawag dito, wala ka ng, ganong kalakas na feelings para sa kanya. Feelings. Or urge para sa kanya. Pero clearly sa kanya is yung ano is still there. Diba? The feelings is still there, the urge is still there. The force Sabi is niya still naman- strong. At first daw, di ba? Parang, if I recall it correctly, doon naman sa Reddit, basahin na lang natin uli. Pero parang at first naman, parang wala eh. It just so happened na na-develop uli or I don't know. Parang ganun yung pagkakarinig ko ng May konting ano siya eh. Yung intro niya is about dun sa nangyari na biglang may paramdam. Yes. Tapos, eventually, parang dumating siya sa current timeline niya na yun nga, wala nang paramdam. So, in a way, gusto ko lang din i-clarify yung sinabi niya nung una kung makikita natin ulit with Shezero dun sa unang part. Ano yung current status nito ni Guy na nag-share? Kung Guy man or something. Like, narinig ako about fiancé or something. Is he currently on a relationship? Si or- Jonella may ano, nagtataas kamay. Yung guy ba na nag-open dito? Yeah. Yung, yun nga daw, like, karelasyon niya daw to dati. Yung, Hindi, I mean ngayon, meron Ngayon? siyang iba ngayon or wala naman. Wala. yata nabanggit eh. Walang, hindi naman. walang Wala. specific na sinabi. But I'm Oo. assuming na wala. Kasi, ang sabi niya, working day shift, may graveyard siyang side job. Weekends ang hustle. off niya. So, Basta pa wala. kasi Pero kung hindi pa rin talaga natin ma-assume, diba? kung meron man, the time that he gave dun sa Para dun sa amin. doon sa pag-aasikaso doon sa babae. He Mm. shouldn't have that time na masyadong malaki, masyadong maraming free time para tumulong sa kanya kung may karelasyon siya. And Yeah. ang pinpoint ko rin dito is kaya ko nasabi rin na may ano pa rin, kumbaga parang may strong urge, may strong feelings pa rin siya. So if I'm not mistaken, sa first part nung ano is nag-respond lang yung ex niya sa last message niya. We don't know kailan yung last message niya. Maybe way back 2015, 2018, 2020. Pero the mere fact that nag-message siya and na matagal na and then nag-respond yung babae and eto siya crawling back kagad eager to reply, ibig sabihin maraming patawag dito. Ibig sabihin, nag-read siya. Oh! Ibig sabihin, Oh. hang up pa siya
doon sa babae. Possible. Yeah. Di pa It's siya a possible. hindi pa siya Malaki- Kasi Malaki- nagtuloy-tuloy na rin daw yung video call after Like after nung reply na yun, araw-araw na sila daw nagbi-video calls, ganun. Well, ikaw, Hana, kung Oh. yung ex mo, hindi mo naman nagusto or nakipaghiwalay ka na talaga and you have no inkling of getting back together with her. Kahit ko yung nag-last message, pag nag-message siya sa'yo, would you respond? Hindi na, kasi ang tagal na nun eh. Isipin mo yun, parang nag-chat siguro. Example, nag-chat ako sa kanya siguro 2015, Ah, bago sagot niya 2013. Like, I mean, hindi, like, nung Teka, best parang friend pabalik niya, yun, like, ah. ang tagal. Pabalik yun na, pa-reverse. hindi ko na Parang nga suot ay pakain sa laman. Ay, Sinagot ka ang 2013. 2023, baliktad pala. Sorry. 2023. Sorry. Okay. Sige. Ang dami yung info Parang ko eh. para 8 years na yung nakalipas. 2015, ako nag-chat bago nag-reply siya 2023. Like, di ba? Yeah. alam mo yun, for Bakit sure ba? madami na akong ginagawa sa buhay nun. Like, alam mo yun. Yes, Like, exactly. di ba? Kaya, Kaso mo, depende pa rin yun. Depende pa rin yun sa kalagayan mo nung nakita mo yung reply. Ang dating sa akin nito, parang ang naalala ko doon sa mga nabasa ni Shea. 2 years lang yung couple years lang yung gap eh. Or I might be wrong. still, Parang ganun din. years yung pinag-usapan natin dito. Years. So, pre, masyado Hindi mong naman siya- ina-underestimate yung Hindi naman siya, ano hindi naman siya weeks, hindi naman siya days, hindi naman siya hours. Yeah, na, ano. ang pinupunto ko, pre, pag ikaw, tinamaan ka sa isang tao, at nagkagusto ka doon, minahal mo talaga yun ng sobra. Baliwala yan mga 5 years, 7 years na yan, pre. Tapos, sasabihin natin, wala ka pa nakikitang bago. Biglang nag-message sa'yo. Yun lang. Hindi, Yun yun- yung condition. Yun nga yung sinasabi Hihira ko lang nga ako. na hung up pa yung lalaki. Mm. So, kasi kung hindi siya hung up pa or hindi siya longing dun sa ex niya, kahit meron, kahit wala, hindi niya papansinin yan. Oo, Hindi na. something. Di ba? At saka, at the same time, kahit sabihin natin na may relationship na to si Guy ngayon, basta may something talaga, like, alam mo yun, nag-spark ng fire dun sa dati niyang relationship. Posible pa rin. Nangyayari yan. Oh, okay. Nangyayari yan. Yes. We can Nangyayari yan. admit na nangyayari talaga yan. Pero yun yung inaano ko dito eh. Kaya siya naging, for a lack of a better term, sorry, kay, ang pangalan nito siya again? Pangalan niya is Looking for the One. Looking Looking for for the the one. Malamang sa hindi, wala pa rin ngayon to. Looking. Para sa akin, ginawa kang tool eh. Kinasangkapan ka lang eh. Ang pinakamasakit na sasabihin ko sa kanya o sasabihin ko sa'yo is kung nakikinig ka man ngayon, ginamit ka lang. Yung convenience na andyan ka, yung convenience na haltang-haltang gagawin mo lahat para sa kanya. Diba? Andun tayo, ako firm believer din ako talaga nung huwag ka magtitira ng pang sayo. Pero kailangan mo rin namang tumingin sa salamin kung tinatanga ka na. Or ginagamit ka. Diba? Hindi na makatao yung ginagawa sa'yo. Para sa akin. Kaya doon sa question mo sa dulo na should I stay? Should I leave? Hindi ka na dapat bumalik eh. Kasi naging ex na kayo, naghiwalay na kayo for a reason.
Malamang sa hindi, naghiwalay na kayo dahil meron kayong misunderstanding na noon pa lang. Hmm. So, hindi ako naniniwala sa second chances. Sa totoo lang. Once kasi na masira ang isang relasyon para sa akin, ang hirap ng buuin. May lamat na. And sabi ni Miss Rina sa chat, ang pangit pa is parang super active niya pag may need na. In fact, di na naningil yung OP for the utang, which is super malaki pero mukhang mabait talaga si OP. Oh, Yeah. Yun, Yeah. hindi na natin pwedeng alisin yung factor na yun. Kasi di ba nga Na- malaki daw yung utang pero pinatawad niya na lang daw dahil naawa siya. Yan. Oh, malay, sobrang bait talaga. Di ba? Yeah. pero meron kang makikitang para sa'yo talaga. Tulad nung, ewan ko, a few episodes back, meron tayong sinabihan na, di ba? Alam mo yung A comment. alam mo yung worth mo. Again, karapat dapat bang gawin sa'yo yan? Tanungin mo sarili mo. Ngayon, nag-event ka na lahat ng tumulong sa kanya is may appreciation post na ginawa. Tapos ikaw hindi wala. ka niya magawan. Hmm. Doon pa lang alam mo nang you value her highly but she values you less, or ikaw yung pinakabababa sa ikaw yung pinakababa sa priority niya. Sabi ni Miss Rina, pero sana he knows his worth. Yun nga po. And wag humabol if even the kid na nanay yung love interest niya knows how toxic the partner is. Okay, nagsalita na yung bata eh. Diba? Ano masasabi mo, resident behavioral Ito scientist? si Kay Jonella muna tayo. kay Jonella muna. Ewan ko, pero feel ko si Guy, para siyang people pleaser. Gusto niya makita yung tao na, alam mo yun, masaya. At parang, alam mo yun, mabilis siya like, Possible, yeah. maawa and something. Kasi isipin mo, meron dyan, like sabi nasa ni Bosche, meron like dumating daw yung time na pagkatapos na sa hospital, si Guy, tinutulungan niya pa rin yung si girl. Like sa paglalaba, sa kesyo ganyan. Wait lang, hanapin ko lang dito. Ayun daw. Pagkalabas ng hospital, bago, ayan daw, patuloy daw siyang tumutulong sa ex niya. Yung sa pagsundo, paghahatid, pagtulong sa gastusin, pati na rin sa pang-araw-araw. Ayun, gaya daw ng paglalaba. Bakit niya tutulungan, di ba? Like, bakit? Ewan ko, pero sige. Siya yun mabait na siya eh. Bago, ayun daw, parang nararamdaman niya daw yung depression ng ex niya and all. Ganun. Yun yung point eh. And hindi rin written dito. Written ba dito, siya? Nabasa mo ba kung may jowa ba yung babae? Sabi daw. Actually, meron. Sa pinakauna, stated na meron, but then hindi siya sure. Sabi daw hindi daw okay kasi nakalagay doon sa status niya single. Okay. Still, 'di ba? Yeah. If sa tingin mo may umaali-aligid, for example, hindi mo jowa, hindi mo may umaali-aligid sa isang babaeng trip mo, na alam mong hindi mo sure kung sila o hindi, would you still intervene or would you still go for it? Dito sa scenario nito ni looking for the one, mahirap. Kasi in a way, past siya eh. Na nagtangka lang, hindi technically nagtangka, pero tumulong. Tapos hindi siya sure sa status ni girl.
Ang una kong nakita, base doon sa pagkakarinig ko sa kwento talaga, is parang genuine na pagtulong. Pero, habang binabasa ni siya yung kwento, meron akong dalawang bagay na na-realize. Unang-una, si girl, eto base lang to sa kwento. Again, hindi natin sure kung lahat ng details ay nandito sa kwento na to. One-sided Lahat- story. Lahat ng kwento, may ino-omit yan pag sinishare sa'yo. So, di natin masasabi. Pero base doon sa pagkakasabi lang dito sa kwento, nung binasa sa atin ni She kanina, dalawang bagay na discover ko. Unang-una, si girl. Iba si girl, pre. The audacity. Alam nyo na Ay, yung sorry, gusto kong sorry. sabihin dito kay girl, guys. The audacity na lang. Pero biruin mo yung pinagdaanan niya. Tapos yung ginawa para sa kanya ni Guy. Tapos pagdating naman kay Guy, ito yung pangalawa ko na observe. Noong una, kala ko genuine yung pagtulong. Pero alam mo yun, like something tells me eventually nung dumadalo na yung istorya na posible, ito kung nakikinig ka man ngayon, looking for the one, baka posible at the back of your head meron kang inaasahan sa ginagawa mo na outcome. Pero dahil hindi yun yung nakikita mong pinahantungan ng kwento, regardless do sa mga nagawa mo, is in a way parang, alam mo yun, like, ganyan yung style ng pagkakakwento na nagawa mo para sa amin ngayon. Doon sa experience mo. Posible kasi na naapektuhan yung the way na kung paano niya i-represent yung kwento. Doon sa ine-expect niyang mangyari or gusto niya mangyari doon sa ginagawa niya versus sa nangyari talaga. Posibleng ganun. Kasi, ewan ko kung ako tutulong ng genuinely, walang inihinging kapalit. Wala akong pakialam sa mga appreciation post. Post mo ako, hindi, wala akong paki doon. Kasi parang kung tulong at tulong din lang talaga, mukha siyang naghahanap ng kapalit di ba? May inaasahan siyang mangyari. Mukha naghahanap ng validation. Pwede. Hindi natin masasabi. Pwede, Pero again, pwede validation, pero pwede hindi rin, di ba? set lang natin muna yung expectation dito, guys. Clear lang muna natin yung mga bagay-bagay. Hindi porket nag-submit kayo ng kwento, sabihin natin, ibig sabihin kakampihan namin kayo. Hindi ganoon dito. Sasabihin namin, base sa kwento na narinig namin, kung ano yung mga reaction na meron talaga kami genuinely. Like, wala kaming pagtatakpan dito. Hindi namin kayo kakampihan. Wala kaming side na, basta kung ano yung nakita namin or kung ano yung maging reaction namin, yun na talaga yun. So, huwag kayong magtatampo, huwag kayong mainis kung ibabash namin or not the way ibabash, pero yung kung sasalungat kami sa sinasabi nyo. Pero, ito lang talaga yung opinion natin. Meron pala tayo messages dito, Ray. Bago ako mag-comment. Maganda yung sinabi dito ni Madam Rina. Gets naman na nagiging bobo tayo sa love. Pero if it makes you feel low, I think it's best to look away. Kasi di naman mawawala na may magpapaka-damsel in distress pa. Pero di naman clear yung status. Dito naman tayo parang situationship. Chorbanes lang. Yeah. Diba? Virtual hugs kay OP. Hope he does think more about it for himself this time. Kasi he clearly is something who thinks more of others than himself. Eto, sabi ni Blessed Badass, late na ba ako, sad boy? Hahaha. Oy, Blessed Badass, late ka na nga. Pero pwede mo naman i-watch. Tama. Ang ano rin dito, tignan natin nga yung galing sa ating resident behavioral scientist, kay Dr. Ropok.
So, yung nakakabasa talaga ng ano eh. Bakit kasi yun yung pinangalan sa akin eh. Pero Malalaman for- niya yung ano eh, yung pakiramdam mo or feelings mo base sa galaw ng muscles mo. Kung Ganun gaano, Hindi kalapit naman yun. din. saka kung gaano Oo, gaano ka karupok. Actually. Kasi kung Nakakasad naman. kung nanonood ka man, lahat ng sinabi nila nagtatie in a streamline of possibilities na tumatakbo sa utak mo. Hindi ko alam kung naamin mo na ba sa sarili mo yun o hindi pa. Pero yung sinabi ni Kuya Lisa, sinabi ni Lolo D, opinions ni Hana, opinions ni Kuya Krim ba? Nag-opinion na yan? Kuya She, hindi pa? Wala. Oh. Okay, para sa lahat na nag-opinion dito, this all ties into the possibilities that you were thinking or thinking to do, thinking to feel noong time na yun. And wala rin akong ibang sasabihin kundi it's a little bit too much for me. Nagamit ka, which is true. Sa umpisa ng storya, ang ganda, di ba? Kasi parang typical na nagkamustahan, pero pagdating sa dulo, imagine mo ikaw na yung sinasaway, kesyo namimihasa daw yung bata, ganun. I cannot fully side on any of it, pero I'm sure you know what you were doing. And again, you were waiting for something. Hindi ko alam kung naamin mo na ba yun sa sarili mo o hindi pa, pero you would not go to that certain extent. To that certain extent nang wala talagang ini-expect. Kasi if it were me on your shoe, doon pa lang sa naihatid ko na si girl sa condo niya, tapos na yung responsibilidad ko doon. Tapos na. Kasi I'm a firm believer that people would understand as much as they can so long as it's within reason. Naniniwala ako na it's within reason if may mga siguro mga miscellaneous fees na talagang alam mo na hindi nila kakayanin bayaran or something pagdating sa hospital, and you would just use it to knock yung naging utang. Pero up until then, if you were going for genuine help, that's fine. That's the most that you can do to, in a way, validate yourself din na at least you help the person recover, get back on their feet. But from that point on, when you started to go beyond, that was on you. Extra mile. Oh, that was on you. And then at the same time, alam kong meron ka mga subconscious na ginagawa na hindi mo lang sinabi dyan. Imposibleng hindi mo ginagawa. Video call, okay pa, tolerable. Pero yung talagang dadala na sa bahay, blah, blah, blah. Hindi ko naman ma-hold against you. But again, I don't know all the side of the story. But from the point na nagbayad ka dun sa hospital and then hinatid mo lang sa bahay pa uwi, that should be enough for your self-content. And anything beyond that, that was your choice. To put it on a lighter note, kung iniisip mo na parang siguro this would all be put into shambles, just tell yourself this. Naging choice mo mag-extra mile. Hindi ko lang talaga sure kung maaamin mo ba sa sarili mo o hindi na may ine-expect kang pabalik. Pero I want to tell you that you've done your job and you've done enough. Okay? Kung ano man yun, i-let go mo na. Kung ako lang naman. If I'm giving you the best advice that I can give you with this story that you've presented, just let things be. Keep your peace na to yourself. Because trust me when I tell you, and I'm sure everybody in this crew knows, you've done enough. You've done enough. And ayoko naman na
if you're listening right now, ayoko naman na currently pala you're still doing stuff and then, you know, at least give yourself this chance to learn from it. Hindi masamang mag-extra mile, pero dahil dun sa outcome ng storya mo, naging masama ang extra mile. Diba? And kung tutulong ka lang din, tulong ka lang sa abot ng mga kaya mo. Hindi na para isumbat pa or para sa ganyan. For me, actually, hindi rin nakatulong yung parang pagre-remind sa'yo or pag-notify sa'yo na the person is doing appreciation posts for those who help. Yeah. Diba? Kasi for what pa yun kung genuine naman din yung appreciation ng tao? A simple thank you, a simple pat on the back, diba? A simple message na parang thank you for everything that you've done so far. Ganun lang. Coming from a person who genuinely cares and appreciates you, hindi mo kailangan mag-appreciation post. And that's what I want also for people to know. Hindi naman porket pinopost kayo that's already a sign of genuinity. Maybe appreciation, pero you can distinctively see kung sino nga ba talaga yung pinaka-genuine. 'Di ba? Mararamdaman ninyo yan. And it takes a long while, pero maturity comes with it din kasi. So I hope kung nakikinig man yan, kung sino man yan, si Finding the One ba yan? Whatever. Looking for the one. Finding Nemo. Si Looking for the One. Man, you're good. You're fine. Well, oo nga, no. Parang medyo naisip ko, hindi kaya ganun din yung todo effort niya. Medyo naging negative lang yung tingin natin doon sa babae sa simula dahil may debt, di ba? Kay Guy. Hindi kaya nag-overcompensate din lang si Guy. Maybe the reason why sila naghiwalay is dahil kay Guy. Kaya ganun din siya dalang mag-effort doon sa babae. Pwede. Ewan ko. Diba? Possible. Kung may half tayo nung storya na isa. Oo, yung maaari kasi kaya ganon. And then siguro at the end, medyo bumalik sa kanya na parang wala rin naman yung ginawa, parang ganon. Yeah. Kasi parang feeling ko Maybe a din appreciate. possibility. Diba? May posibilidad na ganon. Tignan natin kung anong opinion ng ating narrator, si Ginoong Sayote. Kasi ikaw na nakaintindi ng story. Hindi naman sa kasi all in all naman nasabi nyo nasabi na halos lahat ng gusto ko din sanang masabi, but I would like to just mention when people do stuff for you or when you do stuff for people, they don't owe you anything. They don't. Kapag may ginawa ka for somebody to help, to genuinely help, they don't owe you anything. Not affection, siguro isang thank you lang, but not hindi yung alam niyo, hindi siya kailangan lang na okay, ibalik mo or i-return mo yung tinulong ko kasi you did that on your own accord. Parang kapag nag-show ka ng affection sa isang tao, hindi mo pwede expect na dahil lang you showed them respect, you gave them stuff na in-express mo yung love mo, hindi ibig sabihin na ibabalik nila yung love na yun. Hindi ka pwede mag-expect ng ganun kasi you did that and you just hope for the best, but at this point she does not owe you anything. Based lang doon sa kwento mo, she does not owe you anything. So once na you've settled everything, just slowly inch away. Hindi naman kailangan totally kasi hey, if you have a relationship with a kid and she looks up to you as a father figure, that's worth keeping kasi mukha namang you care about the kid. But
anything else na regarding dun sa mother, if wala talaga, accept na lang natin yun. But just don't expect anything. Yun sana, diving into that, sana hindi ka nag-expect. Kasi, yun din sabi nila nung the other guys. Talagang parang nag-expect ka. So, yeah. Yun lang. That's it for me. Sabi ni Rino dito kanina na baka love language niya talaga is acts of service, pero ayun, medyo kung ganun yung thinking niya na meron in return, baka ayun lang, medyo iffy yun. Tapos, siguro habang nagsasalita kanina si Dr. Rupok, I agree naman on that, bossing. Tama. Tapos, sabi dito ni Carl Bender, ginamit lang siya. Yes, sir. At dahil dyan, tignan natin kung ano yung magiging advice, magiging reaction, at magiging last words na ni Ginoong Closing remarks. Closing Ni Ginoong remarks. Sad Boy. Ni Ginoong Ending Sad remarks. Boy. Closing remarks. Ito dapat lagi yung format si Crimson yung uli. Tama, The ultimate Sad Boy. Ano ba? Graduation, no? Closing remarks eh. Okay, sorry. Pinapasa ko na yung baston ko. Certified sad boy si Kuya. Charot. Oh, Okay, certified Saan pa sad pa-approval? boy. Makakabatch mo to, pre. Di ba? makakabarkada mo to. Ewan natin, let's see. Di ba ikaw to? Kung nanonood man si Ender natin, ano pangalan niya? Looking for the one. Looking for the one. Siguro nabanggit naman na ng halos ng crew natin dito tonight. So siguro yung idadagdag ko lang is learn to set your boundaries din. Kasi parang based doon sa kwento, walang na-set na boundaries eh. Yes, Parang sir. isang message lang or nag-reply nga after a few years, a few days, weeks, or kung ilan man yan. Automatic yung parang kating-kati si the one na looking for the one na uy, nag-chat si X. Sige, replyan ko na, ganyan. Yung eagerness. Alam mo yun, yung parang ganun yung dating doon sa based doon sa kwento na sinend ni sender. So sa akin, yun, learn to set your boundaries. Kasi once na ma-set mo yan, malalaman mo naman kagad kung ginagamit ka lang nung kahit hindi mo pa ex yan, kasi aminin natin in reality dito sa mundo. May mga family members tayo, may mga friends tayo, ginagamit din tayo on for their own benefit. Just learn how to set your boundaries. Question. Magkano ba yung boundary? 600 lang every night. Okay. Sabi ni Blessed Badass, habang nagsasalita ka, nice. Yes, sir. Closing remarks na, super late na pala ako, lol. Okay, kasi yung link Bawi ka tama. next week. Bawi next week. May next week pa naman. Tata pala kay Lab nanonood. Ay, shout out. Hi, madam. Shout out po mo, bossing. Share it out, I love madam. you. Chawari. Patuloy natin, Crimson. So yun lang sa akin. Set your boundaries. And other boys here, kung ano may yung mga nabanggit rin nila before. Unahin mo rin yung sarili mo, bro. Kung bro ka, kasi hindi naman stated eh. Pero mukha naman Baka bro. siya. Yeah. Baka Baka bra bro. siya. Bra. Alright, so that's it. Certified sad boy story of the night. Uy. Again, guys,